Magandang araw mga kababayan. Booking na po ang sikreto ng mga tulpo dahil isa po sa kanilang congressman ng kanilang mismong party list na ACT-CIS ay involved sa corruption mga kababayan. So dito natin ngayon makikita na yung mga nagmamalinis at nagkukunwari na para po sa mga mahihirap kagaya nitong mga tulpo, abay may matindi palang sikreto mga kababayan. Kaugnay dyan mga kababayan, ito po, panoorin natin ang balita. Ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman kahapon. Bagamat puro mga DPWH officials ang mismong mga inirereklamo para sa malversation at graft, nadawit rin ang pangalan ng 3 mambabatas. Nako po mga kababayan po natin, tingnan natin sino po yung mga mambabatas na kanilang tinutukoy. Ha? Kasi alam naman natin mga kababayan, no, na hindi talaga nila target itong si Martin Romualdez. So, inuuna nila ata yung ilan na mukhang hindi nila kalyado at pwede magiging sacrificial nila. Una narito si Benguet Representative Eric Yap na umano'y may control pa rin sa... Tandaan natin ha, yung congressman ng ACT-CIS ay si Congressman Yap. Hindi ito yung kapatid niya ngayon. Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha ng kabuuang 179.5 million pesos contract para sa substandard flood control project sa La Union. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, malinaw itong conflict of interest dahil wala dapat papel ang isang mambabatas pagdating sa anumang klase ng pangungontrata. Ito kayong sinasabi mga kababayan po natin ni Lacson na mayroong daw 67 na kontraktor. O ito, may natukoy sila na isang kontraktor na kinasuhan nila ngayon. E nasaan pa yung iba na sinasabi nitong si Ping Lacson? Ay si Ping Lacson mga kababayan po natin, matagal niya na sinasabi yan eh. Pero hanggang ngayon, no, wala pa niya, hindi niya pa nilabas yung mga pangalan na mga tinutukoy niya na kontraktor. Diba? So ito si Yap, kasama na. Idagdag pa na naging chairperson ito ng House Committee on Appropriations noong taong 2020. Silver Wolves Corporation, yung kontratista ay si Congressman Benguet. Siyempre, sinusubukan nila itago yan. At yun naman ang ating trabaho. Sinusubukan nilang itago, ikaw naman sinusubukan mong i-divert. Halukayin ang relasyon o kaya yung pagkakasangkot ng congressman bilang may-ari ng Silver Wolves Corporation. Isinasangkot rin sa mga anomalya ang kapatid nitong si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap dahil sa pagkakaroon umano ng parte sa Silver Wolves Corp. Pagpapatibay dito ni Remulla, nakakuha sila ng impormasyon kung paano nagpapadala sa kanya ng malalaking pera ang diskaya sa mga... Tingnan mo ha, sa ibang mga kasabwat ng mga diskaya na congressman, nakakuha po sila ng mga ebidensya. Pero mukhang wala pa silang binabanggit na ebidensya na nagli-link kay Sandro, kay Martin Romualdez, kay Saldico. Dahil ito po paulit-ulit na mga lumalabas yung kanilang mga pangalan. Na di umano'y yung mga proyekto nila, ang mga kontraktor ay diskaya. And kung babalikan po natin, nung tumakbong pagka-mayor, itong si Sara Diskaya, dyan sa Pasig City, under po siya sa partido ni Bongbong Marcos. So kumbaga, suportado ni Bongbong Marcos yung kanyang pagtakbo bilang mayora dyan sa Quezon City. So talagang close po sila ng mga Marcos. Diba? Kaya tama ata yung sinasabi ni Manong Chabet na talagang yumaman din sila dahil sa kontrata na nakukuha nila mismo sa lugar or baluarte ni Bongbong Marcos. Magitan ng bank transactions. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay Ed Vic Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa Diskaya, 70 million. Kaugnay nito, pinangalanan din si Plato na to, taga Bulacan to, sikat na rin ito sa pagnanakaw di umano. Bulacan 6th District Representative Salvador Plato na may-ari naman umano ng SA Plato Construction Corporation. Ayon kay Remulla, batay sa investigasyon ng anti-money law. Grabe ano mga kababayan po natin ng mga taong ito, no? Walang kabusugan, mayayaman na po sila. No? Okay naman yun eh. Kung may sarili kang kontraktor, okay na. Di ba? Gawin mo na lang ng tama kasi kumikita naman po sila eh. Pero gagawin nilang flood control, gagawin nilang substandard, iba na po yun. Hindi basta-basta po yan mga kababayan. Dahil ang napiperwisyo is ordinaryong Pilipino.
O tingnan mo ngayon, ilang libo, milyon ang mga Pilipino yung nagsasakripisyo sa baha. O ngayon, habang nag-uusap tayo, mga kababayan po natin, napakalakas ng ulan. Ilang pamilya na naman yung kinakabahan na maanod po yung kanilang kagamitan, masira po yung kanilang mga pananim, o baka yung bahay nila is masama sa maanod dahil po sa kagagawan ng mga tanginang kong traktor na ito. Tanginang namumuno sa gobyernong ito na mga magnanakaw. Nakakagalit po, no? At nakakalungkot din, nakaunti pa rin yung mga lumalabas kapag may mga panawagan na tayo ay lumabas na at kumilos ng mapayapa upang ipaalam sa namumuno sa gobyerno natin na tama na, sobra na, lumayas na kayo sa inyong pwesto. Ito, Boyeng Remulla, iba po yung kanilang sinisentro ngayon eh. Yung mga mastermind, hindi nila tinututukan. Laundering Council, nakikipagtransaksyon din ito sa mag-asawang Diskaya. The other one is Salvador Plato, Congressman from Bulacan. Yung kasama sa remittance ng Lahatin mo na, Boyeng. Huwag yung selective ka. Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. Ayon sa Ombudsman, patunay lamang ito na kahit mga mambabatas ang tatlo ay nakikialam pa rin sila kung paano iginagawad ang mga kontrata kung saan sila lubos na makikinabang. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kahit wala pang isinasampang direktang reklamo laban sa tatlo, posibleng makabuo na sila ng malalakas na ebidensya upang makapagpasa na ng complaint laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Depende kung anong makuha nating ebidensya, pwedeng lumabas dito sa mga pangalan nito at pwedeng umakyat ka at lumabas ng DPWH ang pwedeng makasuhan. Alam niyo mga kababayan po natin, nangihinayang dito tayo kay Vince Dizon, no? Kasi siya ngayon ay naging tutang ulol na rin. Diba? Alam niya naman kung sino po yung utak ng mastermind eh. Alam niya. Alam niya. Pero ang problema dito, hindi rin siya makakagalaw. Hindi rin siya makakapaggawa ng kanyang independent na investigasyon dahil may boss eh. May boss na umuutos sa kanya. Kaya sana si Vince Dizon, no? Gawin niya yung tama. Talagang kung sinasabi niya wala silang sasantuhin, masagasaan na yung dapat masagasaan. Dapat ilabas niya yung ebidensya. Nakagaya ng sinabi ni Magalong na si Vince Dizon alam niya sino yung mastermind. Dapat ilabas niya. Huwag niya ring pagtakpan dahil mismo ang ICI na dating miyembro yan si Magalong, sinasabi ni Magalong na may tinatago po silang ebidensya at hindi po sila nagiging transparent. And tingnan mo ngayon, ang sinasabi ng ICI, ila-livestream po nila yung kanilang ginagawang investigation. Ngayon, bumaliktad na naman sila. Binawi na naman nila, laban-bawi na naman. Hindi na naman daw po nila ila-livestream dahil daw po sa mga delikadong impormasyon na hindi pwedeng maisa publiko. Ay putang ina, paano pa malalaman ng taong bayan yung mga pagnanakaw ng mga politikong ito, ng mga kontraktor na ito, kung hindi nyo ila-livestream? Kung lahat gagawin yung sikreto, talagang totoo yung sinasabi ng taong bayan na cover up ang inyong ginagawa at ayaw nyo isa publiko. Diba? Mga kababayan natin. Sa custom, no, halos lahat na ahensya ngayon ni Bongbong Marcos ay may mga korupsyon. At hindi korupsyon na nakatago or pasikreto talagang lantaran po ang nangyaring korupsyon. Patunay lang na talagang wala po silang takot kay Bongbong Marcos at parang iniisip nila na parang katanggap-tanggap na lang yung pagnanakaw na nangyayari ngayon. Anyway, may tiwala po tayo kay Vince Dizon dahil galing po yan sa Duterte administration. Pero sana, wag niya pong sirain ang tiwala natin sa kanya. Although sa ngayon, may mga napapansin po tayo na parang nagiging attack dog or parang naging accessory na rin po ito sa cover up at kasinungalingan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero nakita natin din kung paano siya ka-stress at nakita natin kung ano po yung kanyang effort para sa paggawa ng investigation at malaman ang katotohanan. So hopefully maging tapat po sila. And of course, Boyeng Remulla, wala talaga tayong tiwala 100%. Kaya yung mga pagpa-file ng kaso na ito, baka mamaya ito ay sugar-coated lang, propaganda lamang, para kunwari isipin ng tao na sila po ay may ginagawa para imbestigahan at kasuhan ang sino man. Pero hindi po nila nababanggit itong si Martin Romualdez na sinasabing pinaka-head at ang principal ay walang iba kundi ang nakaupong si Bongbong Marcos. Saldi ko, of course,
talagang kakasuhan nila yan dahil mukhang yan po ang kanilang gagawin na parang sakripisya lang. Para kunwari may aksyon talaga si Bongbong Marcos at siya talaga yung nanguna sa paggawa ng solusyon at pagpapakulong ng mga involved. Pero Martin Romualdez at ang sinasabing 67 na kontraktor itong si Ping Lacson ay hindi pa rin nila pinapangalanan. Okay, punta po tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. So, narinig nyo naman siguro, ilan sa ating mga kababayan, ang naging interview po kay Senator Alan Peter Cayetano na sinasabi niya, sana yung pagbabalik ni Lacson ay hindi sana para maging cover-up. Sana magpakatotoo po itong si Ping Lacson. Pero alam nyo, the moment na sinabi ni Ping Lacson na babalik siya dahil may unfinished business at kahit pa yung magiging kapalit nito ay ang pagpalit ng liderato ng Senado, hindi daw po sila natatakot. Ganon din po itong si Tuta Soto. And okay, abangan po natin, pero yung mga kaaliado nating senador, sila po is talagang nakabantay sa galawan ng kapwa nila senador, pati rin po sa galawan ng House of Representatives. Panoorin mo natin to, ang kunting balita. Hinihingi namin klarong direction, papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro, di ba? Lahat na lang ng at saka yun nga, bakit pagka oposisyon, insertion, pag administrasyon, amendment. Pag oposisyon, credible yung witness. Pag administrasyon, hindi credible, the same witness. So napaglalaruan tayo, and I'm fed up with being played around with, di ba? Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga kurap. Iyon po, salamat sa iyong concern at pagkapakita ng tapang, Senator Alan Peter Cayetano. Tama, tayo mga Pilipino, hindi tayo dapat papayag na tayo ay nagkaedad lang or tumanda na pinaglalaruan ng mga kurap na politiko. Kaya manindigan na po tayo, lumabas na bilang ordinaryong Pilipino, hindi tradisyonal na realista, ordinaryong Pilipino lang, private citizen lang na lumalaban kontra korupsyon at nakikiisa sa advokasya na labanan ang korupsyon at baguhin yung gobyerno natin ngayon. Kasi magpalit man ng House Speaker, magpalit man ng Senate President, iisa pa rin yung otak, si Bongbong Marcos. Gagawa sila ng ICI para mag-imbestiga. Pero ang ending po, mga kababayan natin, ang kanilang paimbestigahan lang ay mga Duterte na kaalyado. Yung Dares, yung hindi nila kaalyado, no? Yun po yung kanilang paimbestigahan. Pero ang kaalyado nila, wala, ligtas. Hanggang ngayon, si Martin Romualdez, mukhang wala na sa bansa natin. Mukhang nakalabas na. Pero mukhang hindi pa rin mabanggit-banggit yung pangalan ni Martin Romualdez. Napaka parang kinakatakutan. Pati yung mga realista, hindi nila mabanggit ang pangalang Martin Romualdez. Lagi na lang nilang sinisigaw, mga magnanakaw, ikulong, mga magnanakaw, ikulong. Sino ang magnanakaw kung hindi nila pinapangalanan? At ayaw nilang isigaw ang Marcos resign. Bakit? Kung ayaw mag-resign ni Marcos Jr., kung hindi maninindigan ng tao, ano mangyari? Patuloy po tayong maghihirap at lumulubo ang utang na wala po tayo nakitang mihora sa mga infrastructure project o kung anong proyekto ng gobyerno na pinupunduhan na nakaupo ngayon. Okay, punta tayo sa ating next topic, mga kabayan po natin. Justice. Kasi ang sinasabi na itong si Justice Martires, dating Justice now, and of course, Ombudsman Martires, ay may tinatago daw sa naging desisyon sa pag-dismiss ng kaso ni Senator Joel Villanueva. Pero sinasabi nga ni Martires, mga kababayan po natin, na wala po siyang tinatago at yan po ay nasa computer. Mamaya balikan natin yan. Ito puntahan natin ito, mga kababayan, kung saan sinasabi po dito sa Net25 na mayroon daw pong isang witness, itong si Boying Remulla, na handa daw pong sasabihin kung sino po yung mastermind ng mga maanumalyang flood control na ito. Sino kaya ito? Okay, tingnan natin, mga kababayan, kung sino po yung tinutukoy nitong nasa Net25 na sinasabi daw ni Boying Remulla na kanyang witness. Kasi yung iniisip natin, baka yung witness na ito na sinasabi ni Boying Remulla, iba ka mamaya ito po ay tanim witness. At imbes na magiging tulay para malaman ang katotohanan, iba ka maging tulay ito para ilihis ang usapan ng korupsyon at madidiin lang yung mga dating nasa administrasyon ni Tatay Digong. O, tara, punta natin to. Naalaman na daw kung sino talagang,
Kung sino talaga ang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo. May testigo na. Jen. Ba. Oh. Sino ang source ng balita na yan? Aba, ito matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Ha? Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating Ating mambabatas daw, ha? ang babatas. So, it's either congressman, Buhay yan, o buhay, senado, buhay, former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat ng lahat ng kanyang nalalaman sa katiwalaan sa flood control project. Yan na, sinasabi ko. Oho. Pero ngayon, anong posisyon yan? Wag muna natin sasabihin. Sige. ha? Naku. Kasi baka Exciting ito. Kulit din ang dalawa na to, no? Ayaw nila sabihin ba? Exciting ito. Sige. Ito ang ano dito, ha? Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Anong nalalaman niya? Oo nga. Siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya. Aamin siya. Mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating, Oo po, mga kababayan natin, no? Dating congressman, baka si Saldico yan. Kasi si Saldico, mga kababayan, is dating congressman na. Kasi nag-resign na po siya, so dating congressman na po siya. Kasi involved siya, ang babatas, so ibig sabihin, hindi na ito mababatas. Tapos na yung kanyang termino. Ganun. Tinan mo lang, Jen, ha? Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming Insertions, etc. irregularidad ay yung 19th Congress. Tama. So kung ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon Nakapwesto? pwedeng ito yan. Oo Diba? nga, no? Oo. Blunt item po, mga kababayan. Sino kaya ito? Pwede. Oo. Nako, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Hindi? Wala pang pangalan. Wala pa. Akala ko, si dating mababatas ngayon. At alam mo ba kung sino ang kumumpirma nito? Na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmadong lilitaw talaga. Meron na. Dahil Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Yan na. Ayan, no? Kung ito po yung nagsasabing mayroon po siya talagang witness na dating mambabatas at di umano'y involved din sa pagnanakaw sa flood control at sasabihin na daw kung sino talaga yung mastermind. Wala akong tiwala dito. Mukha pa lang po, mga kababayan po natin. Mukhang ito yung number 1 na fake news, si Boyeng Remulla. Yan, no? Sabahin mo, ha? Nakatanggap ako ng tawag mula sa aming... Yan, no? Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Very early in the morning. Isang kaibigan ko. Para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City. Wow. Who wants to tell all? Oy! Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes! So, we'll wait. I will work on that. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya? Ay, siyempre, alam niya, no, ha? Sa lahat ng nangyayari at saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na, sinasabi natin. Kalakuhan nito kung si Boyeng Remulla, mga kababayan po natin. Alam naman natin kung sino yung utak ng lahat. Ang kailangan lang po nila is kasuhan, papanagutin, no? Ilang beses na binanggit ang mga pangalan nila. Bakit ngayon may pa-blind item pa si Boyeng Remulla at sinasabing handa na po mag-tell all. Malinaw na po, malinaw kung sino po yung utak. Kaya nga ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign na. Martin Romualdez panagutin, magnanakaw. Saldico pauwiin sa Pilipinas. Iyan po yung mga tinutukoy na di umano yung mga mastermind na alam ng taong bayan. Diba? At ang ebidensya, napakalinaw, nandito sa ating bansa, nakikita po natin. Puro baha, walang mga flood control. Pati eskwelahan, dinamay pa.
yung mga kabataan, yung mga classrooms na para sa mga kabataan, dinamay pa. Yung health system natin, dinamay pa. Ultimo yung PhilHealth, hindi nila binigyan ng subsidy, tinanggalan pa. Diba? Napunta lang pala lahat sa mga ninanakaw nila na nasa flood control. Yung mga farm to market road, yung mga pinagawang building. Tapos ngayon, pa-blind tayo, team pa-blind. Si Boy Remulla. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo, yung ombudsman may gagawin ito talaga si kagaganda ng bayan. No? So, Kaya, Gaganda ng bayan. lang, teka, ba't may pasubali pa? may kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi ng mag-tell all. Ang sabi niya rito, Oh, wait a minute. ba, kape mainit. Bago mo sabihin yan, Oh. kailangan mo munang isole lahat ng iyong mga nakuhang pera mula Nako. sa corruption. Atras ako, sir. Atras ako. Restitution na kanina. Restitution muna! Oh, restitution. Tapos kapag umamin, nag-ako na, absuelto na. Ganun na lang dahil kalyado nila. Amin ba siya na magkano ang nakulimbat niya? Ganun ba ibig sabihin? And sabi niya kasi dito, kailangan muna ng plea bargain. Mag-bargain ka muna, magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng magandang gesture, good gesture niya, ano naman? At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Pa? Oh. Plea bargain sa plea bargain. Yes, di ba? oh, plea O kaya, bargaining agreement. Oh. Mas mababang kaso na lang. Okay. Ipapile namin. Pwede naman yan kasi nasa batas naman po eh. Pero syempre, paano makasigurado tayo na yan lang po yung kanyang ninakaw? Di ba? Hindi dapat basta-basta na palabasin ito mga kabayan natin. Sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City, Sino kayo yun? Hindi. natalo. Taga Quezon Grace po ba talaga? City daw eh. Mula Quezon City. Mula Quezon City, saka nakatira, hindi mambabatas ng Quezon City. Oh, Ano ba? hindi. Pwedeng ganun, di ba? Pwede nga, oo. Pwedeng Oh. taga Bicol Na na may nakatira sa Quezon City. bahay sa Quezon City. Kung taga Bicol yun, ito si Saldico na yun. So, ibig sabihin, uuwi pala si Saldico para magsalita. Tapos lahat naman yan kasi sa batasan conference na karamihan sa mga yan eh. Ito kaya si Saldico, Jeff? Saldico. Parang So, tingnan natin mga kababayan, ito yung kanilang hinala, yung kanilang pa-blind item, ay sinasabi nilang si Saldico. So, tingnan natin mga kababayan po natin kung si Saldico talaga yung sinasabi ni Boying Remulla. Kasi kung si Saldico, kung sabihin niya na si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, hindi okay yan. Pero kung ililihis lang po ang issue at iba po yung kanilang ituturo, malinaw po na gagawin nila dyan is paglilihis lang, cover up lang ng mga kanilang kaalyado. Okay yan. May aamin, ibabalik yung pera, magkakaroon ng bargaining agreement, okay yan. Pero titingnan po natin kung sino ang kanilang ituturo. Kasi kung iba yung kanilang ituturo, sa nakikita ng taong bayan na mastermind sa lahat ng pagnanakaw na ito, di alam na lihis ang isyo para malinis ang mga tunay na sangkot at ilaglag lang yung kailangan nilang ilaglag na hindi nila kaalyado, mga kababayan natin. Diba? So, tayo po ay mag-obserba lang. Hindi naman basta-basta na ngayon na iniwala ang taong bayan. Lalo na't alam na natin kung sino talaga yung mga mastermind, kung sino talaga yung mga punot ugat ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. Kaya patuloy po tayo naghihirap, patuloy po tayong napapahiya sa ibang bansa na rin dahil po sa kagawan nitong Marcos administration. Kaya sinasabi nga natin sa ating mga kababayan na galit na, iparamdam natin yung galit sa namumuno sa ating gobyerno na dahilan kung bakit tayo binaba, na dahilan kung bakit mahal ang tubig, kuryente, pagkain sa ating bansa. At tila ba nakikita natin na mukhang puro lang kadramahan, puro lang photo ops, propaganda yung kanilang pagpapakita na sila ay para po sa mga mahihirap. Yung mga pangakong nabubudol, yung mga pangakong ginagawa nila, pero selective lang. Yung nakakapag-avail ng mga pangako nilang sinasabi. At yung mga pangako nila na magkaroon po tayo. At dahil dyan mga kababayan po natin, usapin pa rin ang Boying Remulla, puntahan natin itong si Ombudsman Martires. No?
na sinasabi ni Boying Rimulya ay tinago daw, sinikrito daw po yung pag-dismiss ng kaso ni Senator Joel Villanueva. Na ang kaso ni Senator Joel Villanueva ay hindi naman pala siya ang involved talaga. Pero ang pinapakalat ngayon ni Boying Rimulya dahil malaking kahihiyan po yung kanyang ginawa, nagkalat na po itong si Boying Rimulya sa ombudsman ng isang fake news at kasinungalingan at ngayon siya na rin mismo ay tila ba inamin niya na talagang fake news siya dahil hindi niya na daw po itutuloy ang kanyang pagsulat dito po kay Tuta Soto para pag-aralan kung paano po ipadismiss si Senator Joel Villanueva. Kasi ang kaso ni Joel Villanueva sa ombudsman, na-dismiss din pala. Ang sinasabi ni Boying Rimulya, hindi ko alam yan, mukhang tinatago nila at kailangan daw magpaliwanag. Itong si dating ombudsman Martires. O ito, Boying Rimulya, makinig ka, nakakahiya ka, ombudsman ka pa naman, ikaw pa yung utak ng fake news at hindi marunong mag-research. Salamat ako kasi pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Kasi, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAF scam nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman in 2018, hindi ko matandaan ang date, nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Motion for reconsideration doon sa decision ni former ombudsman Conchita Carpio Morales, recommending for the filing of a criminal case against Senator Villanueva. Opo. And sa administrative case, dismissing him from the service. Opo. Okay. Sa MR, pinaliwanag ni Joel, lahat doon, ni Senator Joel, na hindi naman sa hindi naman sa representative ng Buhay Party List. Siya ay representative ng SIBAC Party List. Ang Buhay Party List, ang representative noon, o yung party list na yun, ang ano yun ay para kay Brother Mike Velarde. Okay. Pero hindi doon nagtapos. Ang NBI, mayroong report na binigay sa amin, o naka-attach doon sa motion for reconsideration ni Senator Villanueva, that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng Buhay Party List is not his usual signature. It's different from his usual signature. Meaning fake yung signature? Fake. Yan sinasabi, false yung signature. Okay. So ayan malinaw po ang sinasabi ni Ombudsman Martires. Fake lahat. Unang-una, hindi pala siya congressman ng Buhay Party List. Pangalawa, yung perma niya is fake din. So paano ba hindi ni Boying Rimulya nalaman na halos lahat ng mga tinuturo o paratang doon kay Senator Joel Villanueva is puro kasinungalingan. Tapos dada na siya ng dada sa mainstream media. Siyempre yung mainstream media pinakalat din. O ngayon, napakalaking sample po ito. Makita nyo ngayon mga kababayan po natin. Hindi usapin ng kung anong administrasyon ang ombudsman. Tingnan nyo, nakikita natin mga kababayan kung ano po ang kaibahan ni Boying Rimulya dito po kay Ombudsman Martires. Ngayon lang po tayo naka-experience mga kababayan ng ombudsman na halos araw-araw, umaga, tanghali, may gabi pa ata, nagpapa-press conference. Puro po pamidya lang, pa-interview lang ang ginagawa, puro press conference. Ito alam nyo ba? Si Martires halos hindi po magpapa-interview dahil ayaw niya po na i-divulge sa taong bayan kung ano man ang ginagawa nilang investigasyon. Kung ano man po ang kanilang ginagawang aksyon doon sa mga kasong naka-file sa ombudsman. Dahil, syempre, kailangan talaga pag-aralan muna bago ka magsalita sa media. Nakita natin ngayon, Boying Rimulya, walang pakundangan na nagpapa-interview lang. Hindi man lang pinag-aralan, hindi man lang nag-research ang patungkol sa kaso ni Senator Joel Villanueva dahil sobrang desperado na po sila na mapatanggal ang mga taong lumalaban ngayon sa korupsyon, yung mga kumakanta sa mga pangalang cannot be mentioned. Martin Romualdez and Saldico. Ngayon, bumalik sa kanya, napakalaking example po mga kababayan natin. Desperado po. Imagine mo, pag-upo niya, si BP Sara agad yung tinatarget. So, paano pa natin masasabi na talagang patas
ang magiging investigasyon ng ombudsman sa mga reklamong kinakaso sa mga kaalyado ng mga Duterte at mismo mga Duterte. Kung si Boying Rimulya, on the first day pa lang ng pag-upo niya, Duterte na agad ang gusto niyang paimbestigahan. Yung utak ng korupsyon po, tangina mga kababayan po natin, nandyan sa Kongreso at mismo nasa Malacanang ang pinatutunguhan. Pero Duterte pa rin ang kanilang paimbestigahan. Inuuna. Now, since we are the one saying that the signature is tunay, we have to prove it, di ba? And the Yes. other one is saying, hindi ko signature yan. So, sino ang paniniwalaan namin? NBI o yung aming mga mata? Tama. Samantalang ang NBI, alam ko yan, na pag tinitingnan ng isang signature, gumagamit pa yan ng mga microscope. Oh, ano yan, mayroon pa silang mga, parang sinuzoom yung signature para makita yung mga loop. Opo. So, dinismiss ko yung kaso. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So, doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yun at dinismiss ko yung administrative case. Kasi kitang-kita eh. Una, ibang party list, ibang signature. Oo, doon. Na-reverse, nabaliktad yung unang desisyon ng 2016 na nagpapatalsik kay Villanueva bilang senador. Pero linawin natin, Justice, ang kasong ito ay nag-ugat nung siya pa ay representative ng SIBAC, meaning kongresista pa siya nun. Kongresista, Alright. oo. At ang lumalabas, yung PDAF, hindi napunta sa SIBAC, kundi sa Buhay Party List. Ganun po ba yun? Buhay Ibang Party entity. List, yes. So ano yung nagkamali ng information? Bakit siya ang nakasuhan? Kasi ang ginamit na pangalan doon sa request ng Buhay Party List ay pangalan ni Senator Joel Villanueva. So parang halatang planted yung ano na yon, yung kaso na yon, no? Talagang pinangalan kay Joel Villanueva para siya ay iidiin. Nung siya ay congressman pa. Opo. Tapos using for signature. Pinote yung signature at there is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Alam mo kasi madali. Napakalinaw po yun, mga kababayan natin ha. Buyeng, magkinig ka na malaking kahihiyan po itong nangyaring ito. Kasi madaling magbintang na mayroon kang PDAF, binigyan ka ng project, na yung pera yun napunta sa'yo. Di ba? Ang hirap patunayan noon. Unless there is really proof. Mayroong matitrace mo sa bangko, may paper trail, yun ang mga madaling patunayan yun. Pero kung wala, edi, ba't natin ipipilit yung ating maling pananaw sa buhay? So, doon na natapos yun, Justice. Pero ang sabi ngayon, may bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para daw pong mysterious, secret, yung pagkakadismiss noong, o pagkaka-reverse noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanyang kaso. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. Nako. So nandun sa system, na-dismiss ko yun, ang date is July 2019. Opo. Ayan naman ay ibinigay sa kung may complainant sa complainant, binigay kay Senator Joel, siguro may kopya nun si Senador Villanueva. So hindi ko alam bakit sasabihin na ay sikreto kong ginawa. Wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Yan naman pala mga kababayan po natin. Nasa system naman pala ng computer ng ombudsman yung kaso na yan at naging desisyon ng ombudsman. So bakit pa, Boying Rimulya, sasabihin mo na sikreto? Bakit sabihin ni Boying Rimulya na sikreto po ang naging desisyon ng ombudsman? Imalinaw po mga kababayan po natin na sinasabi po ni dating Ombudsman Martires na nasa system na po yon. So trabaho po ni Boying Rimulya, mga kababayan po natin, na alamin, kalkalin ang record sa computer kung talagang gusto niyang malaman ang katotohanan. Ito, tinan mo sinasabi ni Boying Rimulya, secret decision daw ang ginawa ni Ombudsman Samuel Martires sa pag-grant kay Senator Joel Villanueva ng motion for reconsideration. Paano naging secret? May record. Yung secret, yung walang record at hindi nakalagay sa system ng kanilang computer. I-computerize na po ngayon, Boying Rimulya. And I think isang search lang ata or
i-type mo lang ata yung pangalan ni Senator Joel Villanueva. Ipagkakaalam ko, ilalabas agad yan eh. Ilalabas agad yung kanyang pangalan. So bakit pa si Boying Rimulya ay walang kaalam-alam? Nagpapakita lang na talagang itong si Boying Rimulya ay may pagkatangarin. Okay, puntahan natin itong mga nakalagay sa ating computer, mga kabayan. Ito, maiba tayo ng konti. So, usapin po ng pagkasunog ng DPWH building sa Quezon City. Pati po yung mga may computer shop ay nag-react na rin, mga kababayan. Dahil ang kanilang palusot, isumabog daw ang computer. Alam mo ako, ang tagal ko na gumagamit ng computer, laptop sa aking buhay. Never pa po ako na nakarinig na may sumabog na computer. Short circuit, okay? Mga kababayan po natin, shutdown, power off, collapse, no? System na nag-collapse, di ba? Yan siguro, or nag-shutdown automatic. Yan siguro yung mga nangyari. Pero ang sasabihin, sumabog. Kahit yung may-ari ng computer shop, sabi niya, walang sumasabog na computer. Itong gobyerno na to, gusto tayong gawing tanga. Tama, tumpak, no? Gusto tayong gawing tanga ng nasa gobyernong ito. Eh, hindi naman po bobo ang mga Pilipino. Bakit pag sabihin nila na yung computer ay sumabog, tapos ang kanilang opisina ay nandyan lahat po na mga klase ng engineer nasa DPWH. Tapos may sumabog na computer, biglang lumakas ang apoy. Pag sumabog ang computer, hindi naman magkukos ng ganyang kalakas na sunog. Kaya ako, sa totoo lang, naniniwala ako sinasabi ni Congressman Meow Meow na lahat na ginagawa po nila, lahat na pagkasunog ng building na yon, mayroon silang pagtakpan. Yung nga sinasabi na may mga ebidensya na nagtuturo sa mga kongresista na involved po sa mga maanumalyang flood control. And dito, sa pagkasangkot nitong si Congressman Yap ng ACT-CIS Party List, ano kaya ang masasabi dito? Ano kaya ang palusot ni Rapi Tulfo? Sasabihin niya ba na wala silang kinalaman dyan? Kasi, party list nyo ito eh. Gumawa ng kalukuhan, tapos wala kayong alam. Imposible yun, mga kababayan po natin. Kaya tingnan po natin kung ano yung kanilang magiging palusot dito. Tingnan natin kung ano po yung kanilang magiging rason po dito. Party list nyo, magkasama kayo bilang congressman, gumawa ng pagnanakaw. Pwede ba yun na walang kinalaman mismo yung party list nyo? Kaya tapos na rin, mga kababayan po natin, ang mga palusot ng mga tulpong ito. No? Kumbaga, kahit gaano nila ka tinatago, kahit gaano nila ka pagmamalinis pagdating sa corruption, kusang nadidiscovery. At ngayon, yung kanilang kaalyado pa, no, yung kanilang katropa pa na si Boying Rimulya, tila ba yung naglalaglag na rin sa kanila. Ito, nag-file na ng kaso. So, laglagan na talaga ang nangyayari ngayon. At mukhang para ma-cover up lang si Martin Romualdez, mukhang naghanap po sila ng ibang pwedeng kasuhan. At parang may alay lang sa taong bayan, at sabihin lang nila, ito na, may kinasuhan na kami, ito na, may ipapakulong na kami. Pero ang mastermind, malaya po, na mukhang nasa Amerika na ngayon, itong si Martin Romualdez. And syempre, si Bongbong Marcos, patuloy lang ng pangiting-iti, humaharap sa media, humaharap sa ibang mga personalidad, no? At para bang wala siyang alam sa mga corruption na nangyari sa ating bansa. Pero take note, yung kanyang signature, yung naka-attach sa most corrupt budget sa taong 2025, 2023, 2024, siya rin yung pumirma sa mga institution na naging ugat ng corruption sa flood control at sa iba pa na mga proyekto ng DPWH, mga kabayan. So hanggang dito na lang. At kung kayo po ay umabot sa ating reaction video ito, huwag kalimutan mag-like. At kung kayo ay hindi nakasubscribe, pasuyo, pasubscribe naman po ating mga kabayan. Maraming salamat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Thank you po.